Joseph, how does that feel? You beat your idol, Michael Phelps. Yeah, it felt great. Michael's a great guy. It's always a pleasure racing him. It's always an honor. So, it was very exciting to race him. It was pretty cool. Told me good job. And yeah, that was it. We didn't really say much, but it meant a lot to me. Anong naging reaction mo, Yoli? Di nagtatatalon ka siguro nung nanalo yung alaga mo. Nagtatatalon po at umiiyak. I don't know what to do, I don't know what to say. Basta talagang ano po siya, wala akong may describe na word. Super happy, more than that. Taong 1994, nung nagsimulang manilbihan si Auntie Yoli sa pamilya schooling. Pareho raw kasing nagtatrabaho noon ang mga magulang ni Joseph. Kaya ang 1 taon pa lang noon na magiging future swimmer pala, si Yoli na ang tumayong pangalawang ina. Nung nagsisimula pa lang daw si Joseph na matutong lumangoy, hatid sundo siya ni Auntie Yoli sa kanyang training. At kung tatanungin naman daw kung anong paboritong lutong Pinoy ni Joseph na inihahanda ng kanyang Auntie Yoli, adobong manok at adobong baboy. At dahil Ilocana ang yaya, paborito rin ni Joseph ang pinakbet. O mabait bang alaga si Joseph nung maliit pa siya? Yes po, yes. I can assure you, of course, like normal kids po, sometimes playful and all that, but he is a very good boy. Tubong Cagayan si Yoli. Katulad ng maraming OFW, kahirapan ang nagtulak sa kanya para mag-DH o domestic helper. Dahil nahiwalay siya sa kanyang mister, kinailangan niyang mag-abroad para buhayin naman ang kanyang mga anak. Doon na siya napasok sa pamilya schooling. At kahit nagbinata na raw si Joseph, nanatili pa rin si Yoli sa pamilya schooling. Sinuportahan din ng mga ito ang kanyang pag-aaral sa Singapore ng dressmaking. Sa tulong daw ng pamilya schooling, parang nakatagpo si Yoli ng totoong pamilya. Pero dito sa bayan ng Lalo sa Cagayan, nakatira ang kanyang pamilya. Ito ang kanyang panganay na si Aleli. Nung nabalitaan daw nila ang pagkapanalo ni Joseph, pakiramdam nila nanalo rin sila. Usually, sa ibang bansa, pagka katulong ka, tinuturing ka lang talagang katulong. Hindi ko po naisip na meron din palang ganung tao na makakapag-appreciate dun sa mga katulong lang na nagtatrabaho para lang mabuhay yung pamilya nila. Pero hindi rin daw maiwasan ni Aleli na hanap-hanapin ang kalinga ng kanyang ina. Aminado rin si Aleli, may mga pagkakataon ding nagseselos siya kay Joseph. Pag may kailangan yung bata, Yoli, lahat inaabot. Siyempre, hindi po namin naranasan yung magkapatid. So, hindi po namin may iwasan. Pero, yun nga, pasalamat pa rin kami kasi nakita namin yung sacrifices ni Mama para sa amin. Gayunpaman, naiintindihan naman daw ni Aleli kung bakit kinailangang mangibang bayan ang kanyang ina at mag-alaga ng ibang bata. Kailanman, hindi raw sila pinabayaan ng kanilang ina. Nakapagpatayo ng simpleng bahay at napagtapos sila ng kanyang kapatid sa kolehiyo. Kung meron pong naitulong si Mama sa amin, siguro yung pagmomold niya sa kaisipan namin na hindi lahat ng broken homes, wala man mag-alaga sa isang anak na magulang, hindi pa rin mapapariwara yung buhay ng anak. Kasi kahit papano, Ma'am, nakapagtapos naman po kaming magkapatid na kahit wala po sila sa tabi namin. Midwife na ngayon si Aleli. Ang kanyang bunsong kapatid na si Angelica, nasa abroad na rin at meron ng sariling pamilya. Nakapagbakasyon na rin daw sila sa Singapore at personal na nakilala at napasalamatan ang pamilya schooling. At syempre, nakabanding na rin daw nila ang kanilang ina. Kahit hindi ka po namin kasamang lumaki, at least nakikita po namin na kay Joseph naging mabuti ka rin ina para sa amin. Sorry po kung minsan napapasakit namin yung ulo mo, Ma. Ingat ka lagi dyan. Kahit ano pong mangyari, nanay at nanay ka pa rin kahit andyan ka sa malayo. I want to thank all my supporters in the Philippines. Congratulations messages from people from the Philippines. I have nothing but respect for people from there. They're really sweet. Yoli is a perfect representative of your country, and I see a lot of people like Yoli.